Anbaton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. Anbaton han imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong 30. Ikang Lunes ngadto Sabado. Anbaton han imo problema. Okay, maupay nga gabi hayo mga kasangkayan. Hinautunta nga ada kamo ha maupay nga kahimtang ano yung mga kinabuhi. Ang Diyos magabindisyon hayo nga tanan. Welcome naliwat han aton line nga episode han aton anbaton han imo problema. Amo kamo ginabi-abi kapag join ha amon yan na gabi han aton live prayer and counseling. Makakabati kita hin mga mensahe tikang hapulong han Dios na magdadasig han aton mga kinabuhi. Glory to God. Maupay nga gabi hay yung tanan mga kasangkayan. Maupay nga gabi hay mo Ate Beck. Maupay nga gabi hay mo Kuya Joel. Nagtitika husay kagudla gihapon. Amo nga salamat. Glory to God. Okay. Para naton mga bag-o nga nag-tune in. So, waray na kita mag live dito na akon timeline. Ada na kita ha aton page. Naton anbaton han imo problema ni Kuya Joel ng Ate Beck. Okay? So, para haton mga nag-tune in, i-share na lang ha iyong mga timeline. I-share nga ito ang messenger ng iyong mga sangkay para mabahibaruhira na ato kita ha aton page. Okay? Kan Kuya Joel ng Ate Beck. Amaton nga rin aton page, aton Facebook page. So, welcome once again sa aton programa Anbaton han imo problema. Maupay nga gabi hay yung tanan mga kasangkayan namon dida ha tagsan yung mga panimalay. Maupay nga gabi hay yung na Kuya Joel medyo mahagot-hagot yan at nga panahon. Oo, matugnaw na. Rasa like rumpot. O, naabat na naton Ate Beck iton simoy ng hangin ng Pasko. Oo. Okay. So, yan na, September 10. Okay, 2020. So, huybis yan ang adlaw. So, welcome once again sa naton mga viewers sa naton baton, sa imo problema. So, ayaw kalimot, pag-share aton mga timeline, ini aton live broadcast, han baton, han imo problema. Okay, mga kasangkayan, maupay ang gabi hay yung tanan dida. Kanda Hilda Cotoner, kan Marilo TV, nga ni Marta Lunsaga, Yes. maupay ang gabi hay yung Apila tanan. naghihapon ni Kuya Jojo, nga niya mga anak, Kuya Jojo. Mary Joy, Lunsaga. Marjorie, Mawis. Ang tanan naton mga kasangkayan dito ha Barangay Kabuynan, Tanawan Leyte. Maupay nga pagkita. Okay. So ang Dios nagahatag nga atonin maupay nga higayon ano. Salamat ang Ginoo kay hinmunong an oran. Oo. Wala namon nga dinamahunong, makusog-kusugod ang uran. Pero salamat ang uran kay nagahatag gihapon iton pag bisibis sa naton mga tanom Oo. nga nagmamamara na. O, baga nabubuhi na ang aton mga masitas sa naton mga flowering plants. Alright. Ate Beck, pamumusta na aton mga kasangkayan, dida? Mga pangumusta anay, haimo Sandra Di Paz. Maupay nga gabi haimo, hanakon mga igsoon, dida ha Southern Leyte, ha Cebu, ha kandan Mano Chupilo Manatat, Ate Yuli, dito ha Manila, ang Ate Marina, ang kaniya asawa, mga Toribio family. Magandang gabi po sa inyong lahat. At saka yung Felix, Manatat. Yan na, Manang Judith, maayong gabi sa inyo o kang Pastor Adelia, Pastor Ablanque. Ablanque. Okay, And good kang evening. Joel, Ablanque di Cebu.
Yan mo wife, ani mo anak, kan Christopher, gihapon, o gani mo asawa, ang Jonathan, maayong gabi sa inyong tanan. Yan, ang Diyos, akong mga classmates sa high school, diha sa Matlang Barangay High School, maayong gabi sa inyo, Mildred, Dumagsa, maayong gabi sa inyong tanan. Yan, akong mga classmates, pati sa Ibsu, Tanawan Leyte, akong mga classmates na akon. No? Ang Diyos magapanalangin sa inyong kinabuhi. Amen. So, good evening ha aton nga tanan. Pangumusta na aton mga kasangkayan dinhi Tanawan Leyte. Good evening gyud aton minahal nga amay hambungto hi Mayor Peltixon upodan ni asawa hi Ma'am Penny. And pangumusta gyud tanan nato mga frontliners dinhi LGU Tanawan. Okay, darayawon ang Diyos nga until now wala kita mga new positive cases. Yes. So salamat darayawon ang Ginoo nga padayon kita magampo nga maging totally COVID-free itong Tanawan Leyte. Yes. Okay? Maupay nga gabi ha, mo Linson, kan Manujon, Mamalin, dida ha, Buntay, maupay nga gabi ha iyo. Abang namamati ka mo sa hininga aton programa, kaya mong mga panghinaot, ang Diyos nag-aatiman ha iyo mga panginhanglanon. Amen. Okay, magkampo kita na Kuya Joel para pagtikanghan naton ba buhaton niya nga gabi. Okay, Ate Beck? May nga baraan, pinaagihangaran ni Jesus, kami Ginoo nagpasalamat, hini nga higayon, nga imo Yes, ginhatag haamon. Kami, Lord, nagakalipay sa maupay nga panahon nga imong gihatag ka na mo, Lord. Salamat sa mga blessings nga amo nakarawat siya ng adlaw. Amo nga salamat, Amay, hanimo kahigayunan nga ginhatag nga amon hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Para pambungad naton nga awit para aton nga tanan, Jesus ang aton suok nga sangkay. Kung kita nangingitahin sangkay nga matatapuran, masasarigan, Jesus gudla ang aton suok nga sangkay. Kinahanglan mo, imkaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini, di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, Ya ang sangkay nimo, ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Haorasan akon panginahanglan, haadaya kun im tatawagan. Bisan pa haorasan kamaluya, Haginoo may nim kadaugan. Hakada alaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini, di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Praise the Lord. Jesus ang imo suok nga sangkay. Matalik na kaibigan ang ating Panginoong Jesus. Okay?
Okay. Okay, pangumusta Ate Bek? Kumusta kan Ate Rebecca Belialonga? Mao yung gabi, mao pa yung gabi ha imo. Ngan kan Ate Belen Espada, ana mao pa nga gabi ngan sana animo kusog bag-o na liwat kana. Amen. Nga ni Elsa Martinez nga nimo pamilya mao pa nga gabi ha imo. Hayo nga tanan dida ano. So kita mga panghinaot nato na ang Dios mga pahatag ato ning bagong nga kusog. Yan ang nga gabi, yan ang panalangin nato mga kinabuhi. Yan ang Dios ang benediction ha. Amen. All right. Kung hiyain mo latatapuran, sugat ko, yaan sang kay mo. Hi Jesus, ako hihigugma. Okay, pangumusta na liwat utran aton mga kasangkayan. Yan na pala nag-tune in. Anaton na programa, ang Diyos, mga bendisyon, anaton mga kinabuhi. Sige, Ate Bek, kumita pa naton mga pangumusta dida. Mga pangumustahan naton mga kasangkayan, didahan harayong nga dapit, ha ibang nga mga bansa. Yusel Tulibas, Richmond Tulibas, o si Brother Ju Ladesma. Ayong gabi, maupay nga gabi, ha iyong nga tanan. Yan tanan na nga mga kasangkayan, nga ada ha iba nga mga nasod, ang Diyos mga panalangin ha iyo. Nga na naton mga pangumusta leaders and Jesus of refuge tanawan Leyte. Ang Diyos mga panalangin ha iyo kinabuhi. Ngan ang mga members sa Jesus of refuge na naton mga young pro, mga young people, nga na naton mga kabataan no, mamimingaw. Mamiss na naton hira kay waray na kita makag-fellowship ha era labi ng mga kabataan. Og salamatan Ginoo han imo an padayon nga pagkiwahan Dios anira kinabuhi. Nga naton mga men and women in uniform mao pa nga gabi ha iyo nga tanan. Nga naton mga BHW, naton mga frontliners, mao pa nga gabi ato mga BGMP, mga kapulisan, pati naton mga Bureau of Fire Department nga mga katawhan. All right, Ate Bek. So, amo na kamo encourage pag-share na aton programa, timeline, kay waray dito akon timeline, ano? Adi na kita didi hasulod, han baton, han imo problema page. So, ani ba siguro nawawarayan akon hain ang live. Waray dito makikita nga live, akon timeline. Sanglit adi na naton makikita hasulod han aton page an baton han imo problema ni Kuya Joel and Ate Bek. So, pwede natin i-share aton mga timeline para makita nira an aton live yan nga gabi. So, okay. Ate Bek, makadto kita aton pagpamati han pulong han Dios yan nga gabi. Nga hinaut unta nga adakta maupay nga kahimtang an aton mga kinabuhi. Nga importante mga kasangkayan ang pulong ng Diyos. Kaya ano nga importante ni? Bakit po napakahalaga ang salita ng Diyos para sa ating buhay? Una sa lahat, dahil ito ay ating spiritual na pagkain. Kumakain tayo ng 3 beses ang ating katawan at kumakain ng physical na material na pagkain. Subalit ang ating spiritual, sabi ni Jesucristo, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay kung hindi sa mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na everyday ay meron tayong pagkaing spiritual. That's why kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang pangalawa, hindi lang ito spiritual na pagkain, ito ang source ng ating pananampalataya. Ate Bek, ang salita ng Diyos ay yun ang source ng ating pananampalataya. Sa Roma 10:17, sabi doon, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. So, kapag patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, ay patuloy na lumalakas ang ating pananampalataya.
So hindi tayo mahihirapan upang hingin natin ang gusto nating mangyari sa ating buhay at sa ating pamilya. So hindi lang, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Hindi lang ito ang spiritual na pagkain, hindi lang ito ang source ng ating pananampalataya, kundi ito ang source of healing. Okay? Ito ang source ng healing. Sabi po sa Proverbs, Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22, Proverbs chapter 4, verse 20 to 22, sabi dito, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. So kaya pala in-encourage tayo ng salita ng Diyos na huwag nating ihiwalay sa atin ang salita ng Panginoon kasi ito nagbibigay ng buhay sa lahat ng makakahanap at health, okay? Magandang pangangatawan para sa ating mga buhay. Alright, so yun po ang tatlong dahilan bakit po tayo kailangan every night makinig ng salita ng Diyos. So ngayong gabi, ay pag-uusapan natin mga kapatid dahil ang number one na problema ngayong panahon ay ang magkasakit, ang COVID-19. Ito ang ating layunin ng programang ito na ma-COVID-free ang bansang Pilipinas. Kasi naaabot natin ang ating mga kaibigan kahit sa ang dako na mayroong problema sa health. So, ang tanong ngayon, si Jesus ba ay may kapangyarihan magpagaling hanggang ngayon? Can Jesus heals me today? Si Jesus ba ay magpapagaling sa akin ngayong gabi, ngayong araw? Yun po ang katanungan. So, babasahin po natin mga kaibigan, itong Acts 38. So, I will let Ate Beck na basahin ang Acts chapter 10, verse 38. Acts chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Tayo'y manalangin. Si Ate Beck pa rin, manalangin sa salita ng Yes, Diyos. Lord, nagpapasalamat kami. Lord, kami nag-aampo kaya nga gabi, Yes, pinagiparan imo mga pulong. Nga ikaw, Lord, mag-anoint, mo alagad nga mag-share sa imong pulong. Lord, we thank you for the manifestation of your Spirit upon us. And bisang pagginuhatuhan mga namamati, mo Ginoo presensya, maabot nga to haira mga kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang rason kung bakit po meron tayong programa, Ang Bato ng Imo Problema, kung paano ito nagsimula, it's because meron tayong tawag ng Diyos, responsibility, na tulungan ang mga tao na merong pangangailangan, lalo na ngayon sa pandemic, na meron tayong sinatawag na health emergency. At walang iba na ating malalapitan kung nagawa natin na ang lahat ang gusto nating gawin, pero parang ganun pa rin ang sitwasyon, lalo na sa ibang mga lugar. Nakita ko kanina ang update sa Catbalogan City. Merong nang namatay na 2 na COVID patient at tumataas ang kanilang positive cases sa Catbalogan City. At sa ibang mga syudad, lalong-lalo na kung sabi ni Ate Beck sa kaniyang sinabi noong last Sunday, may carelessness. Okay? May carelessness yung mga tao, walang pakialam. Kaya in-encourage po namin ang lahat ng mga kaibigan namin na sundin natin anumang mga protocols ng ating government. So sa ating binasa ngayon, sa Acts chapter 10, verse 38, dito ipinahayag ng salita ng Diyos kung sino si Jesus. Kasi ang katanungan natin, hanggang ngayon ba si Jesus ay magpapagaling ng mga sakit? Okay, yun ang katanungan. Pagagalingin ba ako ni Jesus?
kung ako'y magkasakit? Kasi sa panahon ng krisis, bawal magkasakit, Ate Beck. Hmm? Bakit bawal? Sabi na ko na ka pundo. O, wari ka kwarta. Magkano ang babayaran Kasi yan, mo? pag masakit kahin COVID, Sa pinaka-minimum private, nga, sa private hospital. Oo, mga 800,000 it parayda ni mo. Basta COVID it nga. Kung public, On public, hospital? mga adak at mga 2,000 lada. 3,000. hindi rin, mga, O mga, or other way, mga siguro Kalahati. mga 20,000. ganun. So, mahirap magkasakit ngayon. Kaya, napakahalaga na tayo ma-maintain natin ang health ng ating mga katawan, ang ating pamilya. So, yun po ang ating layunin ng lahat ng nanunood, mga viewers natin, ay magkaroon ng magandang pangangatawan at hindi magkakasakit. Kung tayo man ay magkasakit, Jesus will heal us. Tayo ay pagagalingin. So ang tanong, Ate Beck, can Jesus heal you today? Yes, I believe. Yes, absolutely yes. Hallelujah, totoo po yan. Si Jesus hanggang ngayon ay nagpapagaling. Bakit po? Meron pong 3 dahilan. Dito po sa ating binasa, sabi po dito, how God anointed Jesus of Nazareth. Si Jesus ay pinahiran ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? God anointed Jesus of Nazareth. Anong ibig sabihin yan? Siya po ay i-anoint. Pag sinabi po natin na anointed, it is consecrated. Inialay ng Ama ang buhay niya para sa ministry ng pagpapagaling. At alam natin na si Jesus hanggang ngayon ay nagpapagaling. Diba, Ate Beck, sa Hebrews 13:8, anong sabi doon? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So walang pagkakaiba. Ganun pa rin si Jesus. Kung ano ang ginagawa ni Jesus noong unang panahon, more than 2,000 years ago, nung siya'y nagpunta dito sa lupa, until now, si Jesus ay nagpapagaling. So, naranasan namin yan sa aming mga buhay, kung paano kami pinagagaling ng Panginoon. So, God anointed Jesus with the power of the Holy Spirit. Kahit si Jesus ay makapangyarihan, siya ang anak ng Diyos. Pero kailangan niya ng anointing. Bakit? Kasi gusto niya na kung wala na siya dito sa lupa, ay magkaroon din tayo ng opportunity. Tayong mga sumasampalataya sa Kanya, ay pwede nating gawin ang ginagawa ni Jesus. That's why nung si Jesus ay nandito, hindi niya ginamit ang Kanyang pagiging anak ng Diyos. Subalit, ginamit niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sabi po sa mga gawa 1:8, Acts 1:8, you shall receive what? Power. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the ends of the earth. Amen. Ibig sabihin, ang sinabihan ni Jesus na matatanggap niyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo para kayo maging patutuo ay ang Kanyang mga alagad, ang Kanyang mga disipulo. Tayong mga sumusunod kay Jesus, tayong naniniwala kay Jesucristo, ay binigyan tayo ng anointing din ng Panginoon. Okay? And this power ay hindi ordinaryo na power. Okay? This is miraculous power. Okay? Miraculous power. Itong kapangyarihan na nagmimihimala ang Diyos ay hindi lang si Jesus. Hindi niya dinala ang himala sa langit. Iniwan niya sa atin upang mapagtagumpayan natin anumang mga sakit dito sa lupa. Okay? Amen. So, number 2, hindi lang si Jesus anointed by God. Sabi dito sa ating binasa, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, who went about doing good. Okay? Si Jesus ay naglilibot sa paggawa ng mabuti. So, si Jesus ba ay magpapagaling sa atin ngayon? Absolutely yes.
because Jesus is good. Amen. Mabuti ang Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos, siya ay nagpapagaling ng mga tao. Ang pagpapagaling sa mga karamdaman ay isang magandang trabaho. So kung gusto natin magkaroon ng magandang trabaho, tulungan natin ang mga tao na merong mga sakit at ipanalangin sila na sila'y gumaling. That's a good work. Okay? Sabi dito na He went about doing good and healing every person who is oppressed by the devil. So ibig sabihin mga kapatid, ito palang mga sakit ay meron talagang pagkakataon na si Satanas ang behind ng sakit na ito. At alam natin na si Satanas ay napunta siya rito para siyang magnanakaw. He came to steal, to kill, and to destroy. Dinidestroy ang ating panlawas, di ba? Ginruruba, inpapatay. So, ini nga COVID-19, Traidor, makamaratay ini nga sakit, nga di nato nakikita. Di nato nakikita. So, kapag kaya na, itong vaccine, gin trial and error pa kung 100% ba epektibo. So, kung ma-hospital nga itawo, di rin titreat itong COVID nga virus, kung di gin papakusog lait lawas, immune system. So, kung makusog itim lawas, iperde itong virus. Pero kung maluya itim immune system, natatapnan ka, madali ka matapnan. Pero, kung may mga tao man yan na meron man ngayon may mga sakit. Hindi man COVID, may sakit sa kasing-kasing, heart disease, high blood, cancer, Korekan, ma'am. arthritis, rayuma, yung mga sakit sa mga matatanda. Walang imposible sa Panginoon na bigyan tayo ng normal na pangangatawan. Amen. Good health. So, yun po. Okay, yun po ang pangalawa. Bakit si Jesus ay hanggang ngayon magpapagaling? Kanina sinabi natin, because Jesus is anointed by God. Ang pangalawa, because Jesus is good. Mabuti ang Diyos, kapatid. Mabuti ang Diyos. At ang panghuli, doon po sa ating binasa sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing. Ilan ng kanya atibik na pinapagaling? All. Lahat pinapagaling ni Lord. Depende na lang sa iyong pananampalataya. Kahit makapangyarihan ang Diyos, kung hindi ka naniniwala, hindi ka gagaling. Kahit nga hindi ka naniniwala, because of God's goodness, pinapagaling niya ang tao. How much more sa mga anak niya na sumasampalataya? Okay? Healing all who were oppressed by the devil, for God is with him. I-underline mo sa iyong Biblia, God was with him. Kasama ng Diyos si Jesus. Amen. Kasama ni Jesus ang Diyos. Kaya ngayong gabi, ang programang ito ay sinasamahan ng Diyos. Kahit sa gitna ng ating mga pagkukulang sa Panginoon, kahit tayo ay bumabagsak sa ating pananampalataya, it's only by the grace of God. Biyaya lamang ng Diyos na tayo ay makalapit sa Kanya. Dahil kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay sa ating mga buhay, mga kapatid. Okay? So, pero ang greatest healing po ay hindi po physical. Pwede po ang tao magaling na siya, healthy. Pero ang kanyang spiritual, mayroon pong sakit. At ang sakit na ito ay walang lunas, maliban lamang sa isang lunas na ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Itong sakit na ito ang sakit ng kasalanan. Na simula pa ng mundo hanggang ngayon, laganap ang kasalanan sa buhay ng tao. Sin is a disease that man cannot cure. Hindi po pwedeng gumaling ang ating mga sakit. Because only Jesus can heal the sickness of our soul. Can you say amen? Amen. Na si Jesus lamang ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Hallelujah! Okay? Ano po ang sabi sa 1 John 1:9?
So ito ang katapusan nga bersikulo nga ako ni hatag kaayo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung aton igkumpisala naton mga sala ngadto ha iya matinumanon ngan matadong napasasayloon kita aton mga sala. Ngan lilimpyuhan kita hangatanan naton nga mga unrighteousness. Wow! Ito ang tunay na kagalingan. Walang ititira si Lord sa ating buhay na kalahati lang muna dahil hindi ka masyadong mabait. Lilinisin ko muna yung 50%. Hindi po. The moment na ikaw ay lumapit sa Diyos at tanggapin mo na ikaw ay nagkasala, walang imposible sa Panginoon, babaguhin ka ng Diyos. Lilinisin ng Diyos ang iyong buhay at magkakaroon ka ng tunay na health. Ang tunay na healthy, hindi lang healthy sa physical. Healthy sa spiritual at sa emotional. Yan. So, yun po ang tunay na healthy. So, ngayong gabi, ang ating pong dalangin na kung ikaw man ay naguguluhan o kung meron kang sakit o meron kang problema sa iyong buhay, si Jesus lamang ang baton imong problema. Walang iba. Jesus ay may kapangyarihan. Siya po ay pinahiran ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang pagalingin anuman karamdaman na meron ka. Amen. Ayusin ang iyong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong puso, tanggapin mo siya ngayon. Ito ang pagkakataon na pumasok siya sa iyong puso at linisin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Tayo po'y manalangin, Ate Beck. Sumunod ka sa panalangin na ito. Kung ikaw'y nandyan sa iyong tahanan, ikaw may nag-iisa o mayroong kasama, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong puso at itaas mo ang iyong kamay o sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat na ikaw ay namatay sa krus Ikaw namatay sa krus para sa aking para kasalanan. sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso Linisin mo po ang aking puso at tinatanggap kita at tinatanggap kita ngayong gabi ngayong gabi bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa kagalingan, sa lahat ng aking sa karamdaman. lahat ng aking karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Okay. So sa mga oras na ito, Ate Beck, ipanalangin natin ang ating mga, siguro first time mong tumanggap sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesucristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So Hallelujah. pag-pray natin sila, Ate Yes. Beck, sa mga oras na ito. Panginoon, kami po'y nanalangin Yes, Lord. sa iyo. Maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong salita, nga pinapagaling mo kaming lahat, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yan ang gabi, Ginoo, natuo kami nga ikaw, Lord, kaupod namon. Nga nadida kami, Lord, nga nagaampo kami, han mapag-ampuhin pagtuo, nga diin ikaw, nagakarawat haamon. Yes, Lord. Bisan kami makasasala, pero imo kami ging karawat. Ngan kami, Lord, nagatuo, nga ang among kinabuhi, mahimo nga, mahisentro didaha imo, O Dios. Nagampak ko, Lord, hindi nga mga tao, Ginoo, nga nagkarawatan imo Yes, mga Lord. pulong. Bless them. Nagkarawat, Ginoo, ha imo, i-bless mo, anira kinabuhi. Yes, Lord. Nga they will know kaano ka kaimportante haamon kinabuhi. Kung importante ang mga butang din sa kalibutan, pero mas labaw ka, Ginoo, nga Amen. importante haamon kinabuhi. Yes, Lord. Nga nanaamon relasyon ha imo, Ginoo, maging maupay, nga maging makinusganon pa. Lord, usa nga amon gimpapangaro ha imo, panalangini an imo mga katawhan yan Yes. nga gabi,
Bendisyon ni Lord, anura-hura nga mga panalangin, ka spiritual nga bahin, ka physical, nga non-emotional. Lord, bless them nga magpadayon nira, pag-alagad ka nimo, pagkilala ka imo, pagbasa nimo pulungan, pakigistorya imo. Pinaagi, hagamhanan nga ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, may daanin kita awit at Bek, para aton nga tanan, dakilang mangingibig. Anatong Ginoo, amuguton lovers, okay? Mahigugmao niya aton mga kinabuhi. Pamalandungan naton ini mga kabuktuan. Jesus, kung maghigugma, matuo. Amen. Hallelujah. Iningidadakui ngan tangkod tutuksan ko. Likod labas ang ginhahatag, dinawawarangan, dinatatapos, inin paghigugma ni Jesus nga matuo. Jesus, kung magpasaylo, waray hinkulang. Hinuhugasan ang kasalanan, nganhin nga ngalimtan. Kung ano man kahirayo, ang katungdan hasirangan, sugad man kadako, ang iya pagpasaylo. Paghigugma niya matuod, ngan urosaho, nagduduso haakon para hiya pagsirbihan. Namatay hiya basikitaan mabuhi, para iya diha kalugaringon, kundi para kan Jesus. Jesus, kung maghigugma, Tinuod ang Dios na higugma ha aton mga kinabuhi, mga kabuktuan, mga kasangkayan ko. Yan habang mamati kita hit awit, katukitahan aton mga pag-ampo. So, I believe nga may niyo mga pagkinahanglanon nga aton ampuan niya nga gabi. So, aton itamod na naton mga ulo, nga naton piyungon na naton mga mata nga pag-ampo. Amay nga baraan pinaagi, hagamhanan nga ngaran ni Jesus. Kami Ginoo natapod ha imo nga didaha imo Lord, waray good iba Ginoo nga. Amon Ginoo ginsasangpit nga gintatapuran ha amon mga panginahanglanon. Nagaampo kami o Dios Lord. ang mga katawhan nga may ada COVID Ginoo yan ang atak Yes, na in Jesus' nga name. nagpapabilin pa ini nga virus san ira lawas. Amay hangaran ni Jesus padayon ka magalimpyo Lord ha ira mga panlawas. Nga diin ini Lord adunay katambalan nga ira maabat Ginoo. Damo nga salamat amay imo padayon na paglimpyo labi na katbalogan Lord. Yes, Lord. Nga tikang Ginoohan mga pasyente Lord nga ato hospital nga ada quarantine area. Lord nagaampo kami animo gahom nga magaupay ha ira in Jesus name. Nga ini nga mga virus Ginoo nga COVID diri na ini magkakalana pa ira lugar. in Jesus' Kundi ri name. may dakalimpyuhan Lord. Salamat animo balan nga dugo Ginoo nga asyat magalimpyo ira. Hangatanan Ginoo pasalamatan kanamon. Hangaran ni Jesus. Amen. Hallelujah. And amen. So, mga kaibigan, kung meron po kayong mga prayer request, you can comment sa ating comment section. At meron tayong kukumustahin. Ate Vic, basahin natin ang ating mga shout out. Okay? At pangumusta at aton mga kasangkayan.
Okay, pa-shout out anay kita kan Cecil Redonia. Maupay nga gabi di daha imo nganan kanda sering nimo musta po Sir Joel. Ganti mo ini. Oo. Okay, kang Norben Martinez, kang Francis Trixie. Maupay nga gabi ha imo yan kan Arman Librel. Maupay nga gabi. Hey, good Ha evening. imo gihapon sir ngan kan Ma'am Rebecca Bellalonga, maupay nga gabi, kang Veronica Valera, and ang tanan naton nga mga kasangkayan, nga na kan Sister Jingle, no? Dida Singapore, ngan kan Yusel Tulibas, maupay nga gabi, ha iyo nga tanan, nga nato na kang Alros Alculnaba, dida Santo Niño, ang tanan nato nga mga kabugtuan gihapon ha Ginoo didakan Chisa Amarilya ngan kan Carmencita Isabelo. Siring ni Carmencita Isabelo maupay nga gabi ha iyo nga tanan nga nanunood lalo na po sa inyo pastor ngan pastora. Maraming salamat po sa inyong programa na maraming nakakakita, nakakilala kay Lord. At salamat po sa mga mensahe niyo na nakaka-bless gabi-gabi. Amen. Okay. So good evening aton mga kasangkayan di daha Imos Cavite. Paki-share lang po kasi yung ang bag-o naton nga gagamit siya na nga Pag live pag live is anbaton han imo problema. kan Kuya Joel and Ate Beck itong ngaran it aton page. So, pwede niyo i-share nga to sa inyong mga sangkay, iyo i-like niyo, pwede niyo i-heart, Pwede i-follow. follow. So, kung itong nakaka-receive itong invitation, paki-like lang, Follow. paki-follow. Oo. So, atong mga, aton inigin, para ma-consolidate go diya dida sa anbatunhan imo problema. So, salamat ha nag-follow gyapon, ha nag-like. Salamat han tanan nga iyo bubuhat gyapon pag-response sa namon invitation nga pag-like. So, maupay nga gabi ha iyo pastor nga pastora. Maupay man gabi ha imo Yusel Tulibas. Ate Beck, meron pa no kung tapos na ang ating mga programa, ano, kung meron pong manonood, o ikaw ay pwede mong balikan, pwede kang mag-share, mag-comment ng mga bersikulo, o di kaya mga encouragement, tapos pwede mong itag ang iyong mga kaibigan. Tapos sila rin ay para makapanood at ma-encourage na meron palang programa na kung saan ay pwede tayong ipag-pray live, pwede tayong makinig ng salita ng Diyos, dahil yan ang ating kailangan sa panahon ngayon. So, amin pong in-encourage ang lahat ng aming mga kaibigan na huwag mag-alangan o huwag mag-hesitate pag-comment. Ano? Kasi mababasa yan. Yung mga encouragement words na kino-comment mo ay nababasa yan ng iyong mga kaibigan. Okay? Yung mga friend and friends, hindi namin friends na friends nyo, ay sila ay makakarinig ng salita ng Diyos. Alright? Okay. Nga na, kumusta nga yan? Ang sangkay ni Ate Jingle nga hian. No? Nga umuli na nga to ha, Ilongga. Inihiya. Ilocano? Ilong. Ilocos? Oo. So, kumusta? Imo? Hopefully nga nakakaintindi kahin Bisaya. Oo. Nga na, Christina Papiuna. Maupay nga gabi ha iyo di daha Burawin. And pwede niyo i-share nga tuhan iyo mga sangkay. Ngan kung bisan pa matatapos na itong programa, pwede niyo i-review pagkikita. Bisitahan niyo aton page para mapunuhin mga comments, mga encouragement, para ma-rescue itong mga tao makakakita, makakabasa. Ano man nga mga verse, imong mga favorite verse, pwede niyo i-comment at i-back. O i-post dito ha aton page kan Kuya Joel and Ate Beck anbaton hanimo problema. Oo. Sa aton page nila. So, kada gabi,
Ada na kita di dama, lalay. live ha, an bato na nimo problema kang Kuya Joel ngan Ate Beck. Asya na ito na aton gagamiton pagla-live kada gabi. So Okay. mamatian ay kita usa nga kanta. Hallelujah. Okay. Okay, ako'y isang maglingkod. Okay? Ako'y laang maglingkod. Aw, laang. Okay. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, akihan mga hatag, nawara ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at ikalahain mo, ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawda, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Imo lang ko gintambal, ul-ulhan kasing-kasing na para ang tanan nga kuriko. Kinabuhi nagbago, Amen. agihain mo, ikaw Jesus ang bulig ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Amen and amen. Alright, Ate Beck. Hallelujah. So, may pa naton mga comment nga aton babasahon. Ate Beck? Mga pangumusta lang, mga pangumustahan, tanan na itong mga viewers, ang matag-usa, nga nadahay yung mga panimalay, naot nga, ada kamuhiton, maupay nga, panginakang Kahimtang kahimta. Kahimta. ay yung mga Ano kinabuhi. yung mga kinabuhi. So, yan na Ate Beck, magpadayon kita pag-ampo, han aton bungto, han tanawan. O bisan pa mga lugar kung haing ka moaad to, nga padayon kita proteksyonan ng Ginoo, ha aton paglalaka, ha aton pagtrabaho, nga ang Dios maghatag hin padayon nga proteksyon han aton mga kinabuhi. Amen. Amay nga Hallelujah. maraan, pinagihangaran Yes, ni Lord. Jesus, Thank you, padayon kami, Jesus. Lord, Thank you, nagaampo. Lord. Patuloy kami nananalangin, Panginoon, at sumasampalataya sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita na kung kami ay sumasampalataya, Yes, Jesus. Lord, matatanggap namin anuman ang aming hingin sa mga panalangin namin. Lord, hinihingi namin, Panginoon, lalo na dito sa Tanawan, na patuloy, Lord, na magkaroon ng paglilinis, Panginoon, anuman mga virus, at Yes, patuloy, Jesus. Panginoon, ma-maintain, Panginoon, na walang positive cases ng COVID dito Yes, sa Tanawan. Lord. Yes, Jesus. At kahit sa ibang lugar, kung Yes, Lord. kung Thank saan you, God. nandoon ang Hallelujah. iyong mga anak, ang iyong Yes, mga thank you, wonderful. viewers, Panginoon, we pray na patuloy, Lord, na linisin ang mga lugar na kung Yes, saan Jesus. merong mga Thank you, positive God. cases. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong tugon sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Mga kaibigan, kung meron tayong nararamdaman na sakit, huwag tayong mag-alangan na ipag-pray. Kung member sa ating family, pwede nating ilehan sila ipag-pray. Dahil noong unang panahon na ako pa ay young people, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, kapag ako ay nagkakasakit, kapag ako ay inuubo, hindi lang isang araw, 2 araw,
Pero umaabot po ng 1 buwan, 2 buwan bago matanggal ang aking ubo. Sabi ng aking nanay, idoy, kuwang ka, asmahon ka, kaya imo apoy asmahon, tapos si ako liwat asmahon. So, mga asmahon kita nga tanan. So, baka hunahuna kong nato, dala ko kay kung anong sakitan na imo apoy, ani mo nanay, ikaw liwat. So, nung ako po ay nag-aaral na sa Bible School, yun din po. Kapag witness ito si Ate Beck, na naririnig ng aking ubo, magdamag. Kahit ano ang inumin ko na na syrup na pangpatanggal ng ubo, hindi talaga natatanggal. Kahit ilang galon na syrup, na nahihilo na lang ako sa mga medisina. Pero nung ako po ay nanalangin at pinag-pray po ako upang gumaling, sinabi ko, Lord, hindi ko papayagan na ang aking pamilya, ang aking mga anak ay magkasakit rin. So wag tayong maniniwala, mga kasangkayan, nga itong sakit it imo apoy, sakit it imo nanay, imo kaganak, sakit lot nimo ayaw. Masaring ka nga, high blood it imo apoy, high blood imo kaganak, high blood kaliwat. No. Tinatawag yan nga generational sickness. Okay? Kapag si Jesus ay nasa yung buhay na, pinuputol ng Diyos ang koneksyon ng mga sakit mula sa ating mga ninuno. Amen. Kaya walang kapangyarihan, di ba sabi na naririnig natin, oy, diabetic ka, kay diabetic itim kag-anak, patit imo apoy diabetic, huwag tayong maniniwala. Dahil yan po ay gawa ng dyablo na pinapaniwala tayo na, okay, amo teraging kamatyan, magapiton kakamatyan ni mga sakit. Hindi po. Si Jesus po ay may kapangyarihan upang putulin, wasakin ang sakit. Kaya kung meron kang sakit na diabetes or diabetic ka, kung may sakit sa puso, high blood, hypertension, huwag kayong maniniwala dahil ang Diyos po ay may kapangyarihan para wasakin ang pagkadugtong-dugtong ng sakit na yan. So, ngayong gabi, i-declare natin na ang ating mga buhay ay meron pong good health sa ating pamilya. Amen. Hallelujah. Na hindi kailangan pamanaan tayo, inheritance at sakit. No, hindi po yun totoo. Ang totoo po na tayo, kapag tayo sumunod kay Jesus, ay magkakaroon tayo ng kalayaan mula sa mga sakit. Amen. Okay, Ate Beck, Hallelujah. ipanalangin natin ang bawat pamilya sa mga lahat ng nanonood na ang numang sakit na ating nararamdaman, hindi na yan tutuloy sa ating katawan, sa ating mga anak, o sa ating mga apo. Yes. Praise the Lord. Kanimo bala na mo nga Dios, Yes, nagatuo kami Lord, nga ikaw ang milagruso nga Dios. Daghang salamat Ginoo, nga hini nga kagabion, imo kami Ginoo, Yes, gintagan hin higayon, nga makagampo, nga makatuo, ha imo Lord. Ang tanan Ginoo nga mga panghitabo sa kalibutan, kontrolado nimo Yes, Lord. Salit amo mga pag-ampo amay, hini nga mga tao nga mainaabatan irapan lawas, nga mga Oh, in the asma, name of mga Jesus. hikaman o mga ano pa nga mga sakit, hadughan, diabetic, in Jesus' o name. high blood man, cancer, Yes, irapan in lawas, Jesus' name. mga sakit na niratiyan, hiranat man, In Jesus' ubungan, name. sipon, in Jesus' Be healed name, in the name of pinaagihan Jesus. gaku, balaan nga dugo ni Ginong Isus, Yes, in iraupay Jesus' na. Yes. We declare, Lord, ang katambalan nga gikan kanimo amay. Daghang salamat, Lord. Han imo padayon kino nga pagpamuhat. Panalangini an matag-usa nga kinabuhian ang atakna. Amo ikaw gimpasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So, may panghuli akong verse para sa inyo sa 3 John 2. Beloved, I pray, ito po aming dalangin ni Ate Beck, Beloved, I pray that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. Amen. So gusto ng Panginoon na tayo, ang ating pangatawan ay healthy, ang ating spiritual healthy din, at ang ating mga wallet ay healthy din. Amen. Hindi po yun pwedeng maghiwa-hiwalay. In fact, kapag tayo po ay Wallet. merong ang ating wallet, ang ating sisidlan ng Sisidlan. pera, ay minsan nagkakasakit. Pumapayat. Pero wag tayong maniniwala
na tayo ay hindi pinoprovide ni Lord. God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kami bilang mga lingkod ng Panginoon, naranasan din namin na may mga pagkukulang. Pero hindi kami nag-doubt na sa gitna ng pangailangan, nandyan si Lord na surprise, may mga surprise nga hahatag ang Ginoo. O nalilipay kita kung ano yung bubuhatan Diyos sa atong kinabuhi. So, be happy, be blessed tonight, and be healthy. Yan ang ating dalangin na anumang mga problema na dumating sa ating mga buhay ay mananatili tayong maganda ang ating pangangatawan, ang ating spiritual. So, Ate Beck, halipot Lendoro, ito na itong oras, Ate Beck. Okay? So, mag-ano man kita mga kasangkayan. So, padayon naton suportahan ang buraton ng Ginoo. I-share naton, i-like naton mga programa, ngan paki-follow naton page naton ang batonan imo problema nga page ni Kuya Joel and Ate Beck. So, salamat mga kasangkayan. Okay? An iyo pag... kumusta? Magandang gabi sa iyo, Ana Bagalayos. Oo. Bagalayos dyan Galing sa sa Cebu? Ilonggo. Ilonggo ngayon siya. Ilonggo siya. Oo. So, Ana Bagalayos. And nagpapasalamat niya aton an amazing program nga nakaka-bless ay kinabuhi. Okay? Sabi ni Jingle, you're right po. Pag madami laman ng wallet daw, masigla at masaya sila. Tama po yan. Aminin natin na kapag talaga kulang ang pera, mahirap po magsaya. Pero, purihin po ang Diyos, our God, sabi ni Beatrice Custodio, our God is our provider. Amen. Yan, hindi tayo pinabayaan ni Lord, even in this pandemic. Yes. Okay? God supplied all our needs. Kaya huwag tayong ma-discourage, manghina. Patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Okay, sa ato mga viewers nga diri nagko-comments, maupay nga gabi ha iyong atanan. Nga na, I believe nga nagkikita ka mo, nga naton mga kasangkayan gihapon, nga paday nagasubaybay ha aton, maupay nga gabi ha iyong atanan, kami nalilipay, nga nagikaupod ha amon niya nga gabi, nga iniya natong taramdan, an baton, han imo problema, o ang tanan magpasalamat kami ha iyo, nga maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Yes. And God bless you. Good evening, ha iyo, tanan. mga orte sa family, maupay nga gabi ha iyo. Ngayong gabi. Yan, ang Diyos magabindisyon sa iyong mga kinabuhi. So, padahin ka mo, pag subaybay, an bato na naton problema, hanaton page nga ginagamit, yan ang pagtikang naton. So, kung mag-online na kita, every time mag-online kita, an bato na naton problema, pwede ni mo i-type o pwede ni mo i-type an Kuya Joel and Ate Beck. Magawas ito nga page. So, So, ada na kita nga tanan dida, Ate Beck, para diri mawarakon hain. Thank you, Mary Joy. Ano mo pag-share? Nga na Carmencita Isabelo, maupay gihapon na mo pag-share. Salamat. So, na-reflect na amon didi nga Carmencita Isabelo lo na sharer. Okay. Thank you for sharing, our program. Oo. Okay. And then, God bless you. God bless you, Haimo, Ma'am Rebecca Belyalunga. So, good night, hayo nga tanan. Good night, nga tanan-tanan. Nga mga kasangkayan, di da haiyo, maupay, nga gabi. Good night. Haiyo. Good night.